Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Isa sa mga traditional business ay ang pagbababoy. Isa sa napakagandang pangkabuhayan. Bukod sa mabilis na pag-return ng investment ay in span of 3.5 and 4 months ay pwede na tayong pumili. Sa mabilis na pag-return ng investment ay kinakailangan natin na mabilis ang paglaki ng ating mga alagang baboy. So for today's video ay pag-uusapan natin paano nga ba mabilis ang paglaki ng ating mga alagang baboy. So pag-uusapan natin yan pagkatapos lang. At kung kayo po ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please do subscribe po. Meron po dyan subscribe button dyan sa baba, yung kulay red o kulay black man dyan. Pakipindot nyo po yan at pakikalimbang na din po ng bell button dyan sa baba para lagi kayong updated sa aking video na i-upload. Maraming salamat po. Ito mga sasabihin ko, ito yung mga kinakailangan ng ating mga alagang baboy para mabilis ang paglaki nila. So una ay ang feeds, tamang pagkain. Feeds, ito yung pinaka-source ng ating mga alagang baboy. So, we have to make sure na quality, laging malinis, laging bago ang pinapakain natin sa ating mga alaga. At dapat, maganda rin yung storage. Sa tamang pagkain ng ating mga alaga, kailangan nating ibigay ang tamang feeds na angkop sa kanilang mga edad. Para sa mga piglets, nandiyan ang booster, feed starter. At para sa mga fatteners, nandiyan ang starter, grower, at finisher. Aside from that, dapat alam din natin kung gaano karami ang kinakain sa bawat stage ng ating mga alagang baboy. Kung ako po yung inyong tatanungin kung anong magandang feeds ang dapat ipakain sa ating mga alagang baboy ay lahat naman po maganda. Basta pure feeds po yung ipapakain natin sa ating mga alaga. Sa amin po, based po sa aming mga alagang baboy ay mini-make sure po namin na napapakain po namin sila base sa kanilang stage, sa kanilang edad. Pinapakain po namin sila ng free starter, grower, at finisher. So, we have to make sure na kung ano yung tamang stage, yun din po yung ating sundin. Hindi po yung kung biik pa lang ay pakainin natin ng grower, hindi po ganun. Mali po ayon. So, ang tendency niyan ay mahirapan tayo magpalaki ng ating mga alagang baboy. Sana po ay malinaw sa atin. Number 2 ay ang tubig. Isa sa malaking factor sa ating mga alagang baboy ay ang tubig. Kinakailangan ito sa paglilinis ng ating mga kulungan, inumin ng ating mga alagang baboy. Ito ang nagdidictate kung gaano karami ang kakainin ng ating mga alaga. At dapat, i-check natin ang temperature na lumalabas sa kanilang mga nipple drinker o inumin kung gaano kalamig o kainit ang lumalabas. So, kung sobrang init, hindi ito iinumin ng ating mga alagang baboy. At ang resulta, hindi sila kakain, hindi sila lalaki. Kaya ang ibang hog raiser, ang ginagawa nila ay wet feeding para masatisfy ang tubig na kinakailangan ng kanilang mga alaga. Ang huli kong sasabihin ay ang pen management o ang kulungan. Importante na ma-follow natin ang tamang sukat ng kulungan para maiwasan ang overcrowding. Pag overcrowding ang ating kulungan, it can give stress sa ating mga alagang baboy. So, kung stress sila, pwedeng bumaba ang kanilang tamang sukat ng kulungan per head ay 0.8 to 1.0 square meter. So, napaka-importante sundin natin ang tamang floor space requirement ng ating mga baboy. Kinakailangan din natin ng tamang ventilasyon sa ating kulungan. Kailangan may hangin na tumataloy sa loob ng kulungan. Dapat mataas yung ceiling at sa mga pader, at least may mga siwang na pwedeng lumabas-pasok yung hangin. So, kung maganda yung ating ventilasyon, maganda rin yung paglaki ng ating mga baboy. To summarize, kinakailangan lang ng feeds, water, time management o kulungan. Alam ko kung basic lang po ito at dapat alam natin mga nag-aalaga. Ginawa ko po ang video na to para i-define sa ating mga hog raiser ang tamang pag-aalaga. So, sana po ay nagustuhan nyo po at sana may natutunan po kayo sa video na to. If you like this video, please give me a thumbs up, like, share, comment down below, and click the notification bell para lagi kayong updated sa ating video na i-upload. Sa paghahayupan, ay kinakailangan lang ng sipag, tiyaga, tamang diskarte para tayo iligtas. And always remember na walang mahirap na gawa kapag binaan sa tiyaga. Maraming salamat po. Bye everyone. See you in my next video. Bye!